DMW at OWA naglabas na ng kanilang contingency plan para sa mga OFW na apektado ng tensyon dito sa Middle East. Pinaalala naman ng ating OWA admin, PY Kauna, na dapat ang mga OFW ay miyembro talaga ng OWA. Dahil kapag miyembro ka ng OWA ay may karagdagang benepisyo na pasok sa tinatawag na displaced OFW, na isa sa benepisyo na makukuha ng mga OFW or mga OFW na aktibong miyembro ng OWA. Ang ano natin dito sa ating mga kababayan, especially, sinabi nga namin to communicate with their employers na sa ngayon, hindi sila makakaalis dahil na-cancel yung flight. Siguro overall, kung tumagal yung ganitong klaseng sitwasyon sa gitnang silangan, kaya meron tayong one country team approach, no? DFA, DMW, kasama kami dyan, ang OWA, na magbibigay ng assistance. Hindi to ang unang beses na nangyari ito, na may kaguluhan na kailangan nating bigyan ng tulong, repatriation or welfare assistance sa ating mga kababayang OFW. So handa tayo, at yan naman ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. And then, saan natin matutulungan ng mga OFW admin? Meron ba tayong may makakasahan din ba sila, like financial din, sakasakali na magtagal pa itong tension na ito? Oo, lalo na of course, handa naman ang gobyerno, no? Nandiyan ang DMW, nandiyan ang OWA, no? Magbigay ng livelihood repatriation assistance, no? Nagawa na natin yan before. Pero siguro dahil OWA administrator ako, special mention ko na rin na sana nga sa mga panahon nito, ma-renew ninyo yung OWA membership, dahil may add-on pag OWA member ka, may mga dagdag na programa na exclusive na makukuha pag ikaw ay active OWA member. Po muna tayo ng update mula po sa DMW, Department of Migrant Workers, tungkol nga po doon sa nangyayari sa gitnang silangan. Makasama po natin si Secretary Hans Leo Cacdac. Good morning po, Secretary. Victoria po at Bert. Sec, good morning Magandang po. umaga, Victoria at Bert, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, maraming salamat po, Secretary. Hingi lang po kami ng update. Yun nga po, inatake ng US at ng Israel, tama po ba, ang Iran? Ano pong information ang nakukuha natin so far, sir, sa On the ground. on the ground? Bakit nagkaroon ng pag-atake? At kumusta po yung ating mga OFW? Yes. Sa ngayon ay tayo ay meron ng malawakang koordinasyon in terms of yung ating mga pakikipag-ugnayan sa ating mga embahada all across the region, no? Israel and the Gulf states, at of course yung ating mga labor attachés on the ground, yung migrant workers offices natin, kung saan ay meron tayong pakikipag-usap din sa ating mga Filipino community leaders, and thus far walang napaulat na Filipino na nasaktan o adversely affected nitong mga nakikita natin sa TV o kaya sa media na mga atake. Merong of course pinag-utos na ng ating Pangulo ang pagpapaabot alam kung ano ang mga whereabouts, yung situation ng mga ating mga OFWs on the ground, and making sure na yung ating delivery of services ay ready, yung support para sa kanila. So thus far we have reached out to the Filipino communities, and meron contingency plans in place across the region. May kahandaan, and merong walang ulat na merong adversely affected o nasaktan na Pilipino. Sec, ilan pong mga OFW natin ang maaaring maapektuhan if ito po ay mag-prosper po yung sigalot dun sa pagitan ng Israel, ng US at ng Iran? Ilan bali, Sec, na mga OFW itong pinag-uusapan po natin? Well, sa ngayon, meron tayong kabuang bilang siyempre ng mga OFW sa region, pero hindi ko kaagad sasabihin na sila ay maapektuhan kasi nga sa mga nakikita naman nating pangyayari, merong pag-atake sa Iran at merong kaukulang response ang Iran, pero hindi natin masasabi na malawakan across the region ang immediately, no, ang apekto. So hindi rin muna ako magbibigay ng bilang na sabihin ko lahat ay apektado. So right now we are monitoring the situation, at walang ulat, no, na ibinigay na merong nasaktan na Pilipino, at makikita natin na meron ng
atake at response ng Iran. Pero hindi naman natin kaagad i-conclude na apektado lahat. So hindi ko ibibigay ang kabuang bilang ng Pilipino sa Middle East na sasabihin na apektado. Sec, so in any time po, nakaprepara na po tayo para sa mga posibleng mga repatriation if in case po na lalo na po doon sa Iran, naka-prepare na po tayo for possible repatriation po. Yes, that's right. We are well coordinated. Kami ni Secretary Tess Lazaro ng Department of Foreign Affairs ay inatasan ng Pangulo and we stand ready, no, and including those who are affected by the flight, by the way. So pati yung mga apektado ng mga flight cancellations monitor din natin. Again, merong pagsara ng airspace at pagsara ng airports in certain parts, but rest assured monitor din natin pati yung flights from here, yung mga nagte-take off na flights from here, at tinutulungan naman natin together with the Overseas Workers Welfare Administration, si Administrator PY Kaunan, ang pagbibigay ng accommodation and transport assistance. Sec, pangalan po nito, na lang po siguro information po doon sa ating mga OFW at the same time doon sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas, saan po o ano po ang proseso na pwedeng gawin nila if in case na mangailangan po sila ng assistance from DMW? Well, in terms of pagpapaalala, pwedeng kong simulan sa katulad sa lugar sa Israel, no? Merong pagpapaalala na doon in terms of pagkakaroon ng safety procedures or protocols mula rin sa pamahalaan ng Israel in case nga sa mga ganitong klaseng sitwasyon na halimbawa yung pagkadinig ng sirena mula sa IDF Home Front Command, na pagtugon o pagresponde or pag-seek ng shelter once madinig yung sirena na yon. Merong mga protected rooms sa bawat bahay doon sa Israel, or may community shelters, yung tinatawag na miklat, kung saan pwedeng pumunta. Meron din naman mga silid na nasa gitna ng gusali na kinalalagyan o pagpunta sa pasilyo o sa hagdanan or stairwell. So meron mga ganitong klaseng safety precautions. Kung nasa biyahe ay meron din safety precautions. Halimbawa kung nasa bus ay hihinto yung bus pag maghahanap ng gusali, safe na gusali o public shelter. So may mga ganitong precautions. So the numbers 1348 essentially, no, the DMW OWA hotline is 1348. Pag meron po kayong kaanak sa ibang bansa na gustong humingi ng tulong, 1348 po ang hotline. Sa bansa na katulad ng Israel, may Embassy 24/7 hotline. Plus 972-54-466-1188 plus 972-54-466-1188. Kaya pwede pong dumulog doon sa hotline na yon, at ang Migrant Workers Office naman is 972-50762-2590 sa State of Israel. So samot-sari yan kada bansa, but I am just pointing out the State of Israel kasi nga nandun din yung ating mga higit kumulang mga caregivers at mga hotel workers na naroroon. Opo, Sec, if you can share lang po ano po yung reason na natanggap nyo bakit inatake ng US at Israel ang Iran? Well, yung kadahilanan ay perhaps baka Department of Foreign Affairs ang maaaring tumugon dun sa tanong na yun. Mas nasa area nila yung political side, no? Political security na aspeto. Sa Department of Migrant Workers, ang aming mandate, directive from the President is to oversee yung protection as well as yung safety ng ating mga OFWs. At in case lang po na merong gusto magpa-repatriate, Secretary, paano po yung magiging proseso? Lapit lang po sila sa embahada? Yes. Iba-iba yung mga hotlines as I mentioned.
all over the Middle East, which includes Israel and Jordan. Lapit lang po sa mga hotlines ng Embahada at ng Migrant Workers Office at ng OWA. At sa atin naman ay 1348 dito sa bansa natin. Kung meron kayong kamag-anak sa ibang bansa na gusto nyo malaman ng whereabouts, kung nasa maayos po silang sitwasyon, ay pwede po tumawag sa 1348. But rest assured, ang kabuuang ulat sa ngayon is wala hong ulat na merong nasaktan or adversely affected, malubhang naapektuhan na Pilipino dito sa Gitnang Silangan. Secretary, maraming salamat po. Nagising po nata namin kayo. Pasensya na po sa abala. Thank you, Sec. Maraming salamat po, Secretary Hans. Ingat po. So, ingat-ingat na lang tayo mga kababayan nating OFW na nandirito sa Middle East. At sa mga nangangailangan ng tulong, bisitahin nyo ang inyong Migrant Workers Office Facebook page at Philippine Consulate Facebook page dahil makikita nyo doon ang mga numero na pwede nyong tawagan kung agarang kayo o nangangailangan kayo ng agarang tulong.